Magandang araw mga kabarangay. Kumusta na po kayo? Muli, ito si Jeffrey at welcome dito sa Katarungang Pambarangay Channel. Kung kayo po ay bago dito sa ating channel, tinatalakay natin dito ang mga praktikal at legal na kaalaman para sa pagpapalakas ng ating Katarungang Pambarangay. Sa video na ito, mga kabarangay, pag-uusapan natin ang de-escalation, ang sining o yung art ng pagpapakalma ng tensyon bago pa lumala ang sitwasyon. Napakahalaga po nito sa trabaho natin sa barangay, lalo na kung ayaw nating mauwi sa sigawan, malalang awayan, o demandahan. Kaya kung excited na kayo mga kabarangay, simulan na po natin. Ito pong de-escalation ay ang proseso ng pagpahupa ng tensyon at pag-iwas sa mas malaking gulo. Sa madaling salita, ang de-escalation ay pagpapakalma ng sitwasyon bago pa sumabog. Dito po mga kabarangay, hindi agad sinusolusyonan ang problema. Unang inaayos ang emosyon ng isang tao. Bakit? Dahil ang taong galit hindi makapag-isip ng malinaw. Ang taong kalmado, base sa experience ko, nakikipag-usap ng maayos. At doon tayo papasok bilang lupon tagapamayapa. Tayo ang ilaw sa madilim na sandali ng awayan o ng sigalot. Bakit mahalaga ang de-escalation sa barangay? Bakit kailangan natin itong matutunan? Kasi po sa barangay, kada reklamo ay may daladalang galit, tampo, sama ng loob, at minsan years of unresolved conflict. Kaya ang mga reklamo, madalas hindi lang problema, kundi emosyon na naipon sa mahabang panahon. Kaya po mahalaga ang de-escalation dahil sa mga sumusunod. Pinapabilis ang pag-uusap, pinipigilan ang pagtaas ng galit, nabibigyan ng daan ang kasunduan, iniiwasan ang demanda at mga malalaking gastusin sa korte. At nabubuo ang tiwala ng tao sa lupon. Yan po ang tunay na spirit ng Katarungang Pambarangay o yung ating barangay justice system. Mga kabarangay, mayroon pong 4 na pangunahing prinsipyo ang de-escalation. Number 1, control yourself. Kung galit ka, hindi ka makakapagpakalma ng iba. Ikaw po lupon o ikaw po punong barangay. Hindi ka dapat sumabay sa tono nila. Kung sila ay sumisigaw, ikaw dapat ay lalong nagpapakalma. Number 2, yung active listening. Ito ang pinakamakapangyarihang tool natin, mga punong barangay, mga kapwa ko lupon. Magsalita man sila ng mabilis, huwag silang puputulin. Ulitin ang sinabi nila. Halimbawa, so, ang punto ninyo ay at ipakita sa mukha mo na nakikinig ka sa kanila. Number 3, yun pong empathy. Ang empathy statements ay nagpaparamdam na pinakikinggan mo sila. Halimbawa, maaari niyo pong sabihin na naiintindihan ko po na mabigat sa inyo ang mga nangyari. O kaya, klaro po sa akin bilang lupon na matagal na ninyong dinadala yung inyong galit. Dito, hindi po ibig sabihin na kumakampi ka sa kanila. Ibig sabihin lang po nito, nire-respeto mo ang kanilang nararamdaman, nire-respeto mo ang kanilang damdamin. Number 4, avoid
trigger words. Iwasan ang, kalma ka lang. Wala yan. Wala yung problema. O kaya, tumahimik ka muna. Ayan, madalas po yan na nababanggit ng ating mga lupon tagapamayapa during the hearing o during the proceedings. Iwasan daw po natin yung mga ganong salita. Kasi mas nakakapagdagdag ang mga yon ng tensyon during the hearing. Maaari kung palitan natin yung mga nabanggit ko ng ganito. Pwede po ba nating unahan ang isa't isa sa pag-intindi? Makakatulong po kung maririnig muna natin ang side ninyo ng buo. Maaari nyo pong sabihin yan. Pamalit doon sa tatlong nabanggit ko. Ito po yung mga de-escalation techniques na maaari yung gamiting gabay sa barangay. Number 1, yung calm presence. Ang boses ng lupon ay dapat parang ilaw. Mahina man, pero nakakapagpakalma. Yung tipong, halimbawa po ay parang shell joke, no? Hindi po yung parang kay, sorry to say, kay Senator Marcoleta na akala mo ay parating galit. Parating galit. Yung pong kay Congressman Shell Jokno, mahinahon ang pag-deliver ng bawat salita. Ito yung mga halimbawa nung calm presence technique. Mabagal magsalita, huwag sumigaw, relax ang kamay at mukha. Kung kalmado ka, nagiging kalmado rin ang iyong kausap. Number 2, kailangan po control yung environment. Kung may nanonood o maraming tao sa paligid, kadalasan mas nakakainit ng ulo. Pwede mong sabihin sa mga tao na punta po muna kayo sa loob para makapag-usap ng maayos. O paalisin mo muna yung mga hindi dapat nandun sa mediation room o doon sa conciliation room, kung ano man po ang tawag nyo. Number 3, use ground rules. Alam niyo po, dito sa aming mediation center, dito sa kinauupuan ko, kung nakikita niyo po yun po yung aming mga house rules. Ayun po ay pinapakita namin sa mga partido, pinababasa, pinauunawa, para na sa gayon, along the way, habang nag-uusap, alam po nila yung kanilang dapat ikilos. Mahalaga po yung mayroong ganun. Okay, bago magsimula, pwede mong sabihin, isa-isa lang po muna ang magsasalita. Walang sigawan dito, walang magmumura, please. Magrespetuhan po tayo sa isa't isa. Kaya kung may ground rules, meron pong boundary. Yun po ang kahalagahan ng ground rules. Number 4, yung time out technique. Kapag sobrang init na ang pagtatalo, maaaring sabihin na mag-break po muna tayo ng ilang minuto para makahinga ng maluwag. Hindi ibig sabihin nun na sumusuko ka na, lupon. Ibig sabihin lang nun, iniingatan mo, lupon, punong barangay, ang proseso. Number 5, yung pong tinatawag na reframing. Ang reframing ay pagpapalambot ng salita para hindi masakit. Halimbawa, from sinungaling ka to may magkaibang version po kayo ng pangyayari. Maaari mong sabihin yon. O kaya, may mga nagsasabi na wala kang kwenta. Ang pamalit doon, pwede mong sabihin na mukhang mataas po ang inyong expectation sa isa't isa. Sa pamamagitan po ng mga ganitong
binibigkas natin sa harapan ng mga partido, maari po nitong masave yung nasirang relationship. May mga ganito pong pagkakataon na na-experience ko sa barangay. Dalawang magkapitbahay, nagsisigawan dahil sa baffle o yung drainage. Lahat nakatutok. Puno ng emosyon ang pagsasalita. May pagkakataon na gustong sa init ng ulo ay gustong magsuntukan. Pag ganito, ano ang gagawin ng punong barangay? Ano ang gagawin ng lupon? Kung magkalapit po sila, ang complainant at respondent, maaari mo natin paghiwalayin, paglayuin ng distansya ang dalawang panig. Maaari natin sabihin, Sir, Ma'am, dito po muna tayo. Hindi po ito laban. Hayaan silang magsalita nang hindi napuputol. Gumamit po tayo mga kabarangay o mga lupon, mga punong barangay ng empathy. Maaari natin sabihin na mukhang matagal na ang issue ito. Ano po? Isaayos natin ang mga mabibigat na salita. Ibalik sa issue, hindi sa pag-aaway. Pagkalmado na, ilatag ang mga posibleng solusyon. Makikita niyo kahit gaano kainit ang ulo, may paraan para itama ang direksyon ng pag-uusap. Kaya mga punong barangay, mga lupon, ang de-escalation ay hindi lang teknik. Ito po ay disiplina, ito po ay skills, at ito po ay nanggagaling sa puso. Kung kalmado tayo, magiging kalmado ang komunidad. Kung mahinaman tayo, mas mabilis ang kasunduan. At kung may kasunduan, may kapayapaan sa ating barangay. Kaya yan mga kabarangay, kung nagustuhan niyo po ang video ito, maaari niyong i-like, i-share, para dun sa mga hindi pa nakapag-subscribe dito sa Katarungang Pambarangay Channel, maaari po kayong mag-subscribe para mas marami pa kayong kaalaman tungkol sa Katarungang Pambarangay ang matutunan sa mga darating na panahon. Muli, ako po si Jeffrey na nagsasabing piliin natin ang pag-uusap kaysa alitan, pagpapatawad kaysa paghihiganti. Maraming salamat po.